Papa Dudut. Ako po si Daniela pero tawagin niyo na lamang po akong Danny. Isa po akong private tutor at tuwing hindi ako nagtatrabaho ay pastime ko na po talagang makinig sa Barangay LS. Sa Facebook kung live at sa YouTube naman para sa mga replay. Tuwing nakikinig ako sa programa ninyo ay para akong nasa ibang dimensyon. Nawawala ang pagod ko lalo na kapag naririnig ko kayo, Papa Dudut. Actually, co-worker ko yung unang nag-introduce sa akin sa programa ninyo. Kasi siya rin dati ang laging nakikinig sa Barangay LS noong teacher pa ako sa isang eskwelahan. Hindi ko rin po pinalampas ang bawat episode ng show ninyo. Noong bata pa ako ay malinaw na sa akin na gusto ko talagang maging isang teacher. Laging akong natutuwa at nakakaramdam ng satisfaction kapag tinutulungan ko ang mga kapatid ko o kaibigan ko sa mga homework nila. Kaya noong nag-college na ako ay kumuha ako ng Bachelor of Science in Education major in English. Naalala ko pa natutol ang mga magulang ko kasi ang sabi nila ay mababa daw ang sahod ng teachers. Lalo na kung nagsisimula pa lamang. Pero pinaglaban ko talaga. At sa uli ay sinuportahan nila ako. Nang nakapagtapos na ako ay sobrang saya ko at sobrang proud ng mga magulang ko. Nung naglakad ako sa stage para tanggapin ang diploma ko. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Pagkatapos ko makagraduate, naging private tutor muna ako ng ilang taon. At minahal ko ang pagiging tutor. Pero umabot na ako sa punto ng buhay ko na gusto ko na makapagturo sa isang classroom setting. Kaya naman nag-apply ako sa isang private school na 15 minutes lang ang layo mula sa bahay namin. Alam nating lahat kung gaano kahirap mag-commute sa Metro Manila. Kaya naisipan ko na mga panahon na yon na doon na lamang muna ako sa private school malapit sa amin mag-apply. Grabe ang saya ko noong natanggap ako. Hindi kalakihan ang sahod sa private school kumpara sa public school pero mas nangibabaw pa rin ang excitement ko na makapagturo. Kasi yun talaga ang passion ko. Alam ko na ito ang tamang landas para sa akin. Ang kasiyahan ko sa pagtuturo at ang impact na maiiwan ko sa mga estudyante. Yun ang pinakamahalaga para sa akin. Nung unang araw ko sa private school ay mainit ang pagtanggap sa akin ng principal at pagkatapos ng usapan namin ng principal, dumiretso na ako sa faculty room at doon ko rin nakilala ang kapwa teacher ko na si Mike Papadudut. Hi, ikaw yung bagong teacher, di ba? Nice to meet you. Mike nga pala. Hi Mike, nice to meet you. Ako si Daniela pero Danny na lang for short. Saang school ka nga pala galing, Danny? Ay, first teaching experience ko to. Seryoso? Oo, I mean, may experience ako sa pagiging private tutor pero first time ko magturo sa isang classroom setting. Kinakabahan nga ako eh. Sa umpisa lang yan, promise. Bigyan mo ng 2 to 3 months. Pinapangako ko sa'yo, masasanay at magsasawa ka rin. Naku, hindi naman siguro. Bata pa lang ako, alam ko na talaga na mahal ko yung pagtuturo. At nung naging private tutor ako, never naman akong nabagot o na-burnout. Pero kinailangan ko lang talaga mag-apply para mapakinabangan ko rin naman yung diploma ko, diba? Kung sa bagay, gets ko rin naman point mo. Pero ipapaalala ko lang sa'yo na magkaibang experience ng pagiging tutor at teacher. Dito, marami kang students na kailangang asikasuhin. Kailangan mo talagang isa-isahin yung mga yan. Kung sa bagay, ilang taon ka na ba nagtuturo dito? Siguro magti 3 years na. Wow! Kaya nga naman ako sa'yo. May advice ka ba para sa katulad ko na baguhan? Mahaba ba yung pasensya mo? Oo naman, bakit? Nako, mas kailangan mo pang habaan yan. Ito naman, para mo naman akong tinatakot eh. Hindi naman. Naninigurado lang na handa ka na sa gera. Sira ka talaga. Pero seryoso, ang gaan mo kausap kahit papano nawala na yung kaba ko. Thank you ah. Ano ka ba? Wala yun. May tatanong sana ako, sana wag mong masamain ha. Bakit dito ka nag-apply? I mean, di hamak na mas malaki yung sahod sa public school. Ah, malapit lang kasi yung bahay namin dito. Aanin ko naman yung malaking sahod kung stress na stress naman ako sa commute, diba?
Saka isa pa, hindi pa ako nakakapag-board exam. Matanong nga rin kita, bakit hindi ka pa lumilipat ng public school? Sa totoo lang, nakakahiyamang aminin pero hindi pa kasi ako nakapasa ng board. Tapos ganun rin, isang sakayan lang ng MRT yung inuupahan kong apartment. At natutunan ko na rin kung paano i-budget yung sahod ko. So ayan. Hoy, ano ka ba? Walang nakakahiya dyan. Pero alam mo, hanga pa rin ako sa'yo. Mukhang financially responsible ka. Bihira sa tao yan. Eto naman, konting bola mo pa maniniwala na talaga ako sa'yo. Anyway, kung kailangan mo ng advice about sa pagiging teacher mo dito, huwag kang mahiyang lapitan ako, okay? Oo naman. Thank you ah. Nga pala, saan class ka naka-assign? Doon ako na-assign sa senior high. Ako yung magiging advisor nila for this year. Patay. Ano yun? Medyo sakit sa ulo kasi yung mga senior high students. Palibhasa, graduating na, kaya ayan. Yung iba hindi na nakikinig sa klase. Literal na pasaway. Pero I'm sure na kakayanin mo naman yan. Siguro magbibigay na lang ako ng masayang activity sa mga batang yun para maganda ang first impression ko sa kanila. Ako nang bahala, magagawan ko rin ng paraan yan. Mukhang ready ka na nga. Kaya mo yan, Teacher Danny. First day of school, kaya ko to. Positive lang. Huwag ka nang kabahan. I'm sorry kung medyo tinakot kita. Hindi naman kasi yun yung intensyon ko eh. Gusto ko lang talaga na maging handa ka. Pagpasok mo kasi dito sa faculty room, nararamdaman ko na medyo tensyonado ka. Kaya kita nilapitan. At na-appreciate ko yon. Thank you, Mike. Walang anuman. At nga pala, saan ka magla-lunch mamaya? Dito na lang siguro sa faculty room. Sabi ko na nga be, samahan mo na lang ako mamaya para di ka mag-isa dito. Wala kasing kumakain na teacher dito tuwing lunch. Ay, nakakahiya naman. Ano ka ba? Huwag kang mahiya. Sino pa ba magtutulungan dito kundi tayong mga teacher? Basta antayin na lang kita dito mamaya para sabay na tayong lumabas para kumain. Sige na nga. Anyway, mauna na ako sa'yo ah. Kailangan ko na pumunta sa classroom para makilala ko na yung mga students ko. Thank you, Mike. Kita-kits na lang mamaya. Good luck sa first day mo. Sobrang gaan ang unang araw ko sa pagtuturo, Papa Dudut. Talaga namang nagpapasalamat ako na si Mike ang pinakaunang tao na nakasalamuha ko sa faculty room. Siya yung klase ng tao na pakiramdam mo ay parang barkada mo lamang yung kausap mo. Yung kahit na anong gusto mong sabihin ay hindi ka mahihirapan dahil hindi mo mararamdaman na hinuhusgahan ka. Pero noong araw na yon ay parang may napansin ako kay Mike na hindi na siya ganon kasaya sa trabaho niya. Siguro ay dahil nga sa 3 taon na siya rito. Marahil ay nakakaramdam na siya ng burnout. Pero kahit na ganoon ay hindi siya naging masungit at sobrang professional pa rin siya sa lahat ng nakakausap niya. Doon ko naisip na sobrang importante na pahalagahan natin ang mga teachers. Kasi kahit na may mga pinagdadaanan sila, karamihan sa kanila ay kayang-kaya pa nilang maging masaya at passionate sa ginagawa nila. Tungkol naman sa first day ko sa pagtuturo ay tama yung sinabi ni Mike na medyo pilyo yung senior high students. Medyo magulo sila pero nakuha ko naman ang loob nila. Naging approachable akong teacher at hindi ko naman pinipilit na magmukhang matigas o seryoso agad. Pero inilinaw ko sa kanila na hindi ko ito tolerate ang disrespect at may mga boundaries na kailangang respetuhin. At so far ay naging maayos naman ang trato sa akin ng mga estudyante ko. Pero Papa Dudut, may napansin akong isang estudyante na palaging uma-absent. Si Janine. Sobrang nag-worry ako dahil 3 araw na siyang hindi pumapasok. Hindi ko maiwasang magtaka at unti-unting nagkaroon na ako ng pangambang may problema siyang kinakaharap. Noong tinanong ko ang mga kaklase niya ay parang walang gustong magsalita. Kaya hindi ko na rin sila pinilit. Hindi ko pa nga alam kung paano tutulungan si Janine kung hindi ko siya makakausap. At baka may dahilan kung bakit hindi siya pumapasok. Yung mga tanong na patuloy na umiikot sa isipan ko. May sakit ba siya? May pinagdadaanan ba siya sa bahay? May dahilan ba siya kung bakit siya hindi pumapasok? Ay patuloy na naging isang mabigat na alalahanin para sa akin bilang isang guro.
Parang bilang guro may obligasyon akong maging maalaga at makiramay sa mga estudyante ko. Kaya nga parang nanay ang pakiramdam ko. Nagmumuni-muni sa kung ano ang kalagayan ng isang estudyante. Noong bumalik ako sa faculty room noong break time ay hindi pa rin mawala sa isipan ko si Janine. Mas tumindi ang concern ko bilang teacher. Napansin ni Mike yung pagkabahala ko noong mga panahong yon, Papa Dudut. Laban lang. Uy, okay ka lang? Okay lang naman ako. Kaso, pakiramdam ko magkaka-sore throat na ako eh. Ang hirap pala mag-manage ng 24 students sa isang klase. Pero kamusta naman mga students mo? Eto, okay lang naman mga students ko. Pero may isa kasi akong student na magpo 4 days nang hindi pumapasok eh. Siguro oras na para kausapin ko yung principal tungkol sa student na yun. Nababahala na kasi ako eh. Baka may nangyari ng masama dun. Diyos ko po, sana wala naman. Mukhang alam ko na kung sino yung tinutukoy mo. Si Janine ba? Ay, paano man nalaman yan? First year at second year students lang naman ang mga tinuturuan mo ah. Naging student ko si Janine ng 2 taon. Matinding sakit sa ulo yung batang yan. Uy, teka lang. Baka pinag-iinitan mo lang itong mga senior high kasi naaasar ka sa pagiging pilyo nila ha. Naku Mike, lubayan mo nga mga estudyante ko. Hindi ako nagbibiro, Danny. Hindi mo pa nararanasan ang kamandag ng batang yon kasi hindi mo pa siya nakikita at nakikilala. Uy, sobra ka naman magsalita. Ang harsh naman yata ng judgment mo para pagsalitaan ng mga bata ng ganyan. Diyan ka nagkakamali. Wala na ginawa ang batang yon kung hindi pahirapan ng lahat ng tao na nasa paligid niya. Binabastos niya mga teachers niya ng harap-harapan. At may isang beses pa na nahuli ang umiinom ng alak kasamang barkada sa likod ng school during school hours. At minsan ko na rin nahuli yan na nag-cheat sa exam. Sinulat niya lahat ng answer sa hita niya. Tapos nung sinabihan ko siya na itaas niya ng konti yung palda niya, pinangalandakan niya sa buong classroom na manyak ako. Uy, totoo? Seryoso ka? Hindi lang yan. Gusto mo malaman kung bakit malakas ang loob ni Janine? At kung bakit hindi siya nabibigyan ng disciplinary action? Bakit? Nanay niya mismo yung principal. Kung ganun, siguro nga oras na para kausapin ko yung nanay niya. Danny, sa tingin mo ba hindi na namin ginawa yan? So ano nangyari? Huwag mo sabihin wala man lang kayo napala. Palaging pinagtatakpan ng nanay niya yung mga kabulastugan niya. Yung ibang teachers nagre-resign na lang kasi hindi na kinaya yung mga pinaggagawa ni Janine. Mike, kalokohan naman yata yan. Tayong nakakatanda dito, dapat tayong nagdidisiplina sa mga batang yan, lalong-lalo na kapag nasa loob ng campus. Madali lang sabihin yan. Pero karamihan sa mga teachers hindi na nag-aabala pa kasi hindi naman ganun kalaki yung sinasahod natin dito. Yung iba lumilipat na lang sa school na mas may magandang offer kaysa mas stress sila sa pangungunsinti ng principal sa anak niya. Hindi ko nga alam kung paano ko natagalan yung batang yun eh. Nagpapasalamat na lang ako nung nawala siya sa klase ko simula nung nag-3rd year siya. Teka lang, since kailan pa to? Simula nung 1st year pa lang siya, ganyan na talaga yan. Sandali lang. So sinasabi mo, matagal niya na tong ginagawa pero nakakapasa pa rin siya sa mga subjects niya? Isa yun sa mga dahilan kung bakit nagsisialisa ng mga teachers dito. Dahil pinagbabantaan ng principal ang mga teachers tuwing hindi niya nagugustuhan ang mga ginagawang pagsumbong ng mga teachers sa anak niya. Pinagbantaan ka rin ba niya? Oo. May isang beses na nahuli ko si Janine na gumagamit ng cellphone sa klase ko nung 1st year high school pa lang siya. Kinumpiska ko yung cellphone niya at sinabi ko sa kanya na makukuha niya cellphone niya pagkatapos ng klase. Tapos ayun, binato niya ako ng bag. Pumunta ako sa principal para i-recommend na isuspend si Janine ng ilang araw. Pero ang sabi ng principal, ayusin ko na lang daw yung trabaho ko kung ayaw ko masisante. Kaya pala parang walang pakialam yung mga kaklase niya kahit ilang araw na siyang absent. Tapos tuwing tinatanong ko sila tungkol kay Janine, hindi sila nagsasalita na parang iniiwasan na lang nila si Janine. 5 babae lang ang nakakatiis sa pag-uugali ni Janine at yun ay ang barkada niya. Pero sa tingin ko mababait naman ang mga batang yun. Si Janine lang naman tong bad influence sa kanila eh. Agree naman ako sa lahat ng sinabi mo. At sobrang malitong ginagawa ni Janine na paglabag sa school guidelines at yung ginagawang pangungunsinti ng nanay niya sa lahat ng ginagawa niya. Pero Mike, kailangan nating bigyan ng benefit of the doubt yung bata. Benefit of the doubt? Bakit naman? Kasi sa tingin ko, may pinagdadaanan yung bata
Obvious naman na hindi siya natutulungan ng nanay niya sa mga pinagdadaanan niya kasi palala ng palala yung behavior niya eh. Danny, kung ako sa'yo, huwag ka nang makialam. May balak na rin akong umalis sa school na to kapag nakapasa na ako ng board exams. At kung ako sa'yo, mag-take ka na rin ng board exam para mas malaya tayong makakapili ng school na applyan. Hindi itong pinagtitiisan natin mga pag-uugali nila dahil wala tayong choice. Nagulat po ako sa lahat ng sinabi sa akin ni Mike noong mga panahong yon, Papa Dudut. Sobrang kinilabutan ako sa mga bagay na nangyayari sa school na hindi ko alam noon. At hindi ko inakala na may ganitong mga nangyayari sa paligid ko. Sa totoo lang ay parang ang layo sa normal na buhay estudyante ang mga kwento ni Mike tungkol kay Janine. Kaya't hindi ko maiwasang mag-alala at magtaka. Pero ang pinakamalakas na nangibabaw na nararamdaman ko ay ang lungkot at awa para kay Janine. Sa mga kwento pa lamang ni Mike ay ramdam ko na hindi siya lumaki sa isang ordinaryong pamilya. Parang may mga bigat siyang pinagdadaanan na hindi ko kayang lubos na maintindihan. At nararamdaman ko na hindi niya kayang iparating ang kanyang nararamdaman sa ibang tao. Yung mga hindi magandang ginagawa niya, para bang yon ang tanging paraan niya para maiparating kung gaano siya nasasaktan at kung gaano siya ka-frustrated sa mga nangyayari sa buhay niya. Para bang ang lahat ng ito ay mga signal ng kanyang pasakit na hindi marinig o maintindihan ng iba. Pagkatapos ng isang linggo, Papa Dudut, ay pumasok na rin si Janine sa klase ko. Halata na walang lumalapit o kumakausap sa kanya, maliban na lamang sa 5 kaibigan niya. Nung una ang pagkakataon kong makita si Janine ay parang hindi siya interesado sa lecture ko. At nung nagpa-quiz ako ay hindi siya nagpa-participate at inirapan niya lamang ako. Aaminin ko po na sobrang napikon ako sa batang yon. Sa mga taon na naging private tutor ako ay hindi ko pa kailanman nararanasan yung ganong klase ng ugali mula sa mga tinuturuan ko. Pero bilang guro, kinailangan kong magpakatatag. Kailangan kong isantabi ang emosyon ko para magkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa kung saan siya nanggagaling at kung bakit ganon siya. Si Mike naman po noong mga panahong yun ay patuloy akong binabalaan at pinapayuhan na umiwas na lamang sa drama ni Janine at sa ina nitong principal. Dahil mauubos lang daw ang pasensya ko kung papatulan ko pa. Pero hindi ko po maatim na basta-basta na lamang akong babastusin ang sarili ko pang estudyante. Kaya naman nag-isip na po ako ng action plan sa susunod na gagawin ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumala ng lumala ang ugali ni Janine sa harapan ko, lalo na sa klase ko. Nung una ay parang iniirapan lamang niya ako at medyo pinapakita na hindi siya natutuwa na nagle-lecture ako. Pero habang tumatagal ay mas lumalala. Gumagamit na siya ng cellphone sa klase ko ng harap-harapan. At kahit ako'y nagtuturo, hindi siya nahihiyang ipagpatuloy ang paggamit niya ng phone. Kapag nakatalikod ako ay may sinusulat sa whiteboard at madalas kong napapansin na lumalabas siya ng classroom at hindi na bumabalik pa. Naiisip ko na magsumbong sa principal pero base sa mga ikinuwento ni Mike sa akin, naisip ko na baka wala rin namang mangyayari. Parang sila pa nga yung pinapagalitan. Kaya parang nawala na ako ng gana na magsumbong. Parang wala nang silbi kung kakausapin ko yung konsentidora niyang nanay. Kasi kung ganon lang din naman, wala ring magbabago. Palagi ko siyang sinusubukang kausapin si Janine. Pero hindi niya ako tinitignan at parang nagpapanggap na hindi niya ako nakikita. Nung una, Papa Dudut, ay tinitiis ko na lamang at nananahimik na lamang ako. Pero Papa Dudut, dumating ang isang pagkakataon na talagang hindi ko na kayang baliwalain.
Isang araw habang nagdidiscuss ako ay napansin ko na parang may mali kay Janine. Kung ano-ano na lamang ang pinagsasasabi niya. Tawa siya ng tawa tapos abala sa kakachika kasama ng mga kabarkada niya. Tapos ay napansin ko na sobrang pula na ng mukha niya at may hawak pa siyang malaking tumbler. Doon ko na talaga naisip na may hindi tama. Kaya huminto ako saglit sa pagdidiscuss. Inagaw ko yung tumbler mula sa kanya at inamoy. At doon ko nga nakumpirma na alak pala ang laman noon. Nang mga panahong yun ay talagang naisip ko na parang tinatapon na lamang ni Janine ang sarili niyang kinabukasan. Hindi ko na kayang manahimik at magpatuloy na lamang na walang ginagawa habang nangyayari lahat ng ito sa harapan ko. Kung hindi ako kikilos, parang magiging bahagi na rin ako ng hindi tamang nangyayari. Kaya tinigil ko muna ang lesson, pinag-self-study ko yung ibang mga estudyante ko at hinila ko si Janine palabas ng classroom para makapag-usap kami ng kami lamang. Kailangan ko siyang kausapin at kailangan ko ring malaman kung ano talaga ang nangyayari sa kanya, Papa Dudut. Ano ba? Bitihon mo nga ako. Kumakahila ka naman. Aray! Hoy Janine, matagal na kitang pinagpapasensyahan at matagal akong nanahimik sa mga kawalang hiyaan na pinagagagawa mo sa klase ko. Pero ito, hindi ko na ito mapapalampas. Alam mo ba na pwedeng-pwede kitang ipasuspend sa ginawa mong pag-inom ng alak sa klase ko? At bakit? Anong gagawin mo? Isusumbong mo ako sa principal? Gusto mo tulungan pa kita? O eto, cellphone ko. Hanapin mo na lang sa contacts ko yung nakapangalan ng mommy. Senior high ka na, Janine. Isang taon na lang at gagraduate ka na. Yun na kung makakagraduate ka. Sa tingin mo ba may matatakbuhan ka pang mommy sa college kung sakali man na makapagtapos ka ng senior high? Pinagbabantaan mo ba ako na hindi ako makakapagtapos? Hoy Daniela, subukan mo lang talaga na ibagsak ako sa subject mo at sisiguraduhin ko na makikita mong hinahanap mo. Janine, yung bunganga mo! Amoy alak, I know. Janine, makinig ka sa akin, ha? Kung meron man dito ang gusto na makapagtapos ka, ako yon. Sa tingin mo ba hindi ako naaawa o nasasaktan para sa'yo tuwing naririnig ko yung mga sinasabi ng ibang teachers at students tungkol sa'yo? Ano bang alam mo sa buhay ko, ha? Wala kang alam at wala kang pakialam. Siguro nga. Pero isa lang ang alam ko. Hindi valid na reason yung nararamdaman mo para pahirapan at saktan mo yung mga taong nasa paligid mo. Kung gusto mo i-share mo sa akin yung nararamdaman mo, nandito lang ako para pakinggan ka. Pero kung ayaw mo magsalita, irerespeto ko yan. Gusto ko lang na maka-move on ka na sa phase ng buhay mo na to. Gusto ko na magbago ka na once nakatungtong ka na ng college. Pero, Janine, kailangan mo maintindihan na kailangan mong pagtrabahuhan ng maayos yung grades mo para makapasa at makagraduate ka. Sino ba may sabi sa'yo na gusto ko mag-college, ha? Napaka-assuming mo. Nanggigigil ako sa'yo, intrimitida. Kung hindi ka magka-college, anong gagawin mo? Magmumukmok at tutunganga ka na lang sa bahay ninyo? Labas ka na doon, ma. Oops, I'm sorry. Ibig ko sabihin, Teacher Danny. Janine, sabihin mo nga sa akin, aside sa uminom at magbulakbol, ha? Ano ba usually ginagawa mo sa free time mo? Bakit mo naman naitanong yan? Walang mawawala sa'yo kung sasabihin mo na lang sa akin. Mahilig ako magsulat ng sarili kong stories. Oh, okay. Maganda yan. Anong klaseng stories naman? Horror stories, love stories. Mahilig ako magsulat. Teka, sandali lang. Saan ba papunta tong usapan na to? Aware ka naman siguro na hindi ka nagpa-participate ng maayos sa klase ko, di ba? Binabaliwala mo yung quizzes natin, hindi ka nagsasubmit ng projects, at kadalasan nagkakating classes ka pa. O ano nga yun? Bibigyan kita ng pagkakataon na makabawi sa mga na-miss mong quizzes at projects. Since homeroom at English teacher mo naman ako, bibigyan kita ng 2 weeks para gumawa ka ng 200 pages na novel. Ikaw bahala kung anong klaseng story ang gusto mong isulat at ako na mismo mag-grade ng project mo. Everything from grammar, punctuation marks, sentence construction, at kahit yung flow ng story mo, iche-check ko. Seryoso ka? Bibigyan mo ko ng ganitong klaseng project? Kasasabi ko lang, di ba? Pero bakit? Hindi ko maintindihan. Wala na akong ginawang tama sa klase mo.
And ito yung first time na may teacher na nagbigay sa akin ng ganitong klaseng konsiderasyon. Oo, aaminin ko na pipikon ako sa'yo at nauubos ang pasensya ko tuwing tinatarayan mo ko sa klase natin. Pero naniniwala ako na walang bata na pinanganak na masama. At siguro ito na rin ang opportunity na ma-express mo yung tunay mong nararamdaman sa pamamagitan ng pagsusulat. O, di ba? Mararamdaman mo na nga ang satisfaction ng pagsusulat, nakabawi ka pa sa subject ko. Thank you. And I'm sorry kung naging masama ako sa'yo. Alam mo, sa totoo lang, gusto na kita. Cool ka naman pala eh. Pinapatawad na kita. Basta wag ka nang pasaway sa klase ko, ha? Susubukan ko. Janine, Joke lang. Oo, promise. Good girl na ako simula ngayon. nga pala, kailan mo natuklasan na mahilig ka pala magsulat? Maaga kasi kaming iniwan ng tatay ko. Habang lumalaki ako, yung mommy ko naman halos walang time para sa akin. Umuwi na lang si mommy kapag matutulog na kasi sobrang busy ng trabaho niya bilang principal. So yun, gumagawa ako ng sarili kong kwento na kunwari nagkabalikan daw si na mommy and daddy or kunwari maayos ang relationship namin ni mommy. Parang ganun. So, ibig mo sabihin hindi kayo bati ng mami mo? Oo, matagal na. Alam mo, pwede mo kong kausapin after class. Willing ako makinig. Na-appreciate ko yun. Thank you, Teacher Danny. Siyempre naman. Pero sa ngayon, kailangan na natin bumalik ng classroom. Lapitan mo na lang ako pagkatapos ng klase mo, okay? Sige po. Halika na. Pagkatapos ng klase ay lumapit sa akin si Janine at tulad ng napagkasunduan namin, ikinuwento niya sa akin ang lahat ng nararamdaman at pinagdadaanan niya. At doon ko napagtanto ang mga bagay na hindi ko noon lubos na naisip. Napag-alaman ko na ang dahilan kung bakit parating pinagtatakpan ng principal si Janine ay dahil gusto niyang makabawi sa anak niya. Sobra siyang nagigilty dahil madalas ang tita pala ni Janine na nag-aalaga kay Janine noong bata pa siya. Habang ang nanay niyang principal ay laging abala sa trabaho. Dahil dito ay lumaki si Janine na malayo ang loob sa kanyang tunay na magulang. Kaya nagkaroon siya ng mga sama ng loob dito. Kaya noong nagkaroon ng pagkakataon ng nanay ni Janine na makasama ang anak niya sa iisang eskwelahan, halata na gagawin niya ang lahat upang makabawi sa anak. Kahit na alam niyang mali ang paraan niya ng pagbawi. Ngunit habang nag-uusap kami ni Janine ay nagkaroon ako ng mas malalim na pag-unawa sa sitwasyon ni Janine. Hindi ko lang siya nakita bilang isang estudyante kundi bilang isang batang may mga pinagdadaanan. Dahil sa pag-uusap namin na yon ay mas lalo pang gumaan ang loob ni Janine sa akin. Nawala yung dating malditang Janine at mas nakikinig na siya sa klase ko. Kinalaunan ay natapos din niya ang project na ipinagawa ko sa kanya at nakita ko kung gaano siya nagsikap. Sobrang nakakataba ng puso at nakaka-proud isipin sa mga simpleng hakbang ko bilang guro ay naging bahagi ako ng pagbabago ni Janine. Pero papadudot na guguluhan pa rin ako sa ginagawa ko noon. Tama ba na kinausap ko si Janine na parang isang kaibigan? Tama ba na pinakinggan ko ang kanyang mga personal na problema? Aaminin ko hanggang ngayon ay medyo mabigat pa rin ang kalooban ko. Dapat kasi ay may mga boundary sa pagitan ng guro at estudyante. Ngunit ng mga panahong yon, yun lang ang naisip ko na kailangan kong makialam sa buhay ni Janine upang mas maintindihan ko siya. Pero ngayon na-realize ko na mali yung sobra kang friendly sa students mo. I mean, hindi ko naman sinasabi na dapat ay sungitan mo sila pero gaya ng sabi ko ay mahalaga pa rin na may mga boundaries. Ilang linggo pagkatapos ng pangyayaring yon ay napansin ko si Janine na patuloy na nagtitext ng palihim habang nagdidiscuss ako. Sobra ko nadismaya kasi akala ko ay wala na yung Janine na pasaway. Dahil gusto ko talagang maging fair na teacher sa lahat. Hindi ko na pinalampas at kinonfiscate ko ang cellphone niya. Nagwala siya, nagdabog at lumabas pa ng classroom. Sobrang nakakapanghinayang papadudot. Kasi akala ko ay nagbago na siya pero parang bumalik siya sa dati. Parang lahat ng mga payo at pakikinig ko sa kanya ay nawala na lang bigla.
Pagkalipas ng 15 minutes, noong nag-break na yung mga estudyante ko, saka ko siya hinanap para kausapin. Janine? Janine! Ano? Ba't ka nag-walk out sa klase ko, ha? I will not tolerate this kind of behavior anymore. Daldal ka kasi ng daldal. Nakakarindi. Buisit. Janine, yung bibig mo! Tungkol saan ba to, ha? Tungkol dun sa cellphone mo na kinonfiscate ko in the middle of the class? Napaka-importante ba ng ka-textmate mo noong mga time na yon at hindi na makapaghintay yun hanggang sa matapos yung klase ko, ha? Bakit mo pa ako pinagdidiskitahan? Ano bang problema mo sa akin? Janine, wala akong problema sa'yo. Labag lang talaga sa school guidelines yung ginawa mo. Pero nakita mo naman na palihim ako nagte-text kanina, di ba? Eh di sana hinayaan mo na lang ako. Abala ka. So ano? Dapat pa ba akong magpasalamat sa'yo? Kasi dati nagte-text ka sa klase ko ng harap-harapan pero ngayon patago na? Pambihira. Actually, oo. At pasalamat ka rin na hindi ka pa nasisisante kasi hindi pa kita nasisiraan kay Mommy. Ano na lang kaya ang sasabihin ni Mommy pag nalaman niya na inaapi-api mo ko? Ibang klase? Alam mo, Janine, I am so disappointed. Sa tingin mo ba hindi nadurog yung puso ko nung kinailangan kong i-confiscate yung cellphone mo? Sobra akong nanghihinayang kasi para mo na rin tinapon lahat ng improvement at achievements mo. Eto na nga palang cellphone mo. Sa susunod na makita pa kitang nagte-text sa klase ko, ha? Magpasensyahan tayo. Too bad dahil akala ko iba ka kumpara sa ibang teachers dito. Pero yun pala, pare-pareho lang kayo. So, ganun na lang yon? Wala ka na ba talagang pakialam sa consequences ng mga actions mo? Akala ko ba nagbago ka na? Pero, look at you now! Wala ka pa rin pinagkaiba sa dati. Ang kapal din ang pagmumukha mo dahil sa ginawa mong pag-confiscate sa phone ko, para mo na rin akong pinahiya sa buong klase. Alam mo, dapat hindi mo na ako kinausap nung simula pa lang eh. Anong akala mo sa akin ha? Sirang project na kailangan mong ayusin? Tama ka. Kasi kung alam ko lang na magkakaganito ka, dapat simulat sa pool pa lang hindi na kita kinausap na parang kaibigan. Dapat sinumbong na lang kita sa nanay mo kahit malabo na pakinggan niya kami mga teachers. So anong balak mo ngayon? Isusumbong mo ako? Ganun ba ang gusto mong gawin, ha? Oo, at hindi mo ako mapipigilan. Panahon na para may pumutol dyan sa sungay mo. Nako, Dani, kung ako sa'yo, pag-iisipan ko muna ng mabuti yan. Sige ka, ikaw rin. Ano ibig mo sabihin? Sa tingin mo ba, hindi ko napapansin kung paano ka tingnan ni Sir Mike habang kumakain kayo ng lunch nitong mga nakaraang araw? Sa tingin mo ba, hindi ko nakikita yung mga pasimple niyang sulyap sa'yo? Ano kaya ang mangyayari sa'yo kapag pinalabas ko kay Mommy na nakikipagrelasyon ka sa kapwa mong teacher? Ganyan ka na ba talaga kamalisyosa, ha? Hindi ako natatakot, Janine. Kasi alam ko na wala akong ginagawang masama at tapat ako sa propesyon ko. Akala mo kung sino ka hindi makabasag pinggan, pero malandi ka rin palang haliparot ka. Hindi ko hahayaan na madumihan ang integridad ko dahil lang sa mga malisyosong akusasyon mo. Talaga lang ah? Oo, totoo. Kumakain kami na magkasabay pero wala kaming ginagawang masama. Sige, kwento mo yan eh. Pero kapag kinuwento ko na kay Mommy ang lahat ng to, sa tingin mo, sinong papanigan at papaniwalaan niya? At kapag kumalat na ang lahat ng to, sa tingin mo, sinong mapapahiya? Wala kang kasing sama, Janine. Ngayon, hindi na ako nagtataka kung bakit umaalis ang mga naging teachers yun noon. Ha? At kung bakit walang nakakatiis dyan sa pag-ugali mo. Anyway, may offer ako para sa'yo. Makinig ka. Hindi ako magsasalita o magsusumbong kung may ipapasok ka sa bibig ko para manahimik ako. Diretsuhin mo na ako. Kulang yung binibigay sa akin ni Mommy na allowance. Usually sakto lang para sa lunch ko. Kulang na kulang para sa gimme ko this weekend. Kailangan to ng at least 3,000 pesos. Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa, Daniela? Ang bata-bata mo pa pero blackmailer at extortionist ka na. Naghihintay ako ng sagot mo, so ano na? Gusto mo ng sagot? Pues hindi. Yan ang sagot ko. Wala akong ibibigay na pera sa'yo. Sure ka na ba dyan? Dani, wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam mo na mas magiging magaan ang lahat para sa'yo kung susunod ka na lang sa gusto ko. Hindi ko kailanman gagawin ang gusto mo mangyari, Janine. Hindi ko ipagpapalit ang dignidad at propesyon ko dahil lang sa mga pananakot mo. Kung sa ganun, maghanda ka na. Rest in peace na lang sa career mo.
Pagkatapos po ng sagutan namin na yon ay nagpunta na muna ako sa clinic ng school kasi sobrang emotional stress na talaga ako sa mga nararamdaman ko. Hindi ko akalain na ang batang akala ko'y may pag-asa na ay siya pa pala ang tutuklaw sa akin. Hindi ko rin po maintindihan kung paano ako pinagbantaan ng isang 18-year-old. Pero totoo pong nangyari yon. Lilinawin ko lang po, Papa Dudut, na wala po kaming ginagawang masama ni Mike. Pero hindi ko akalain na ang simpleng pagsabay naming kumain sa labas ay malalagyan ng mali siya. Aaminin ko po na nag-alala ako ng sobra kasi paminsan-minsan ay parang nagpapakita si Mike ng interes sa akin. Pero hindi ko po binigyan ng pansin yon dahil gusto ko lamang talagang gampanan ang tungkulin ko bilang isang guro. At tuwing kumakain kami ni Mike ay normal lang naman kami na nag-uusap. Tulad ng dalawang magkaibigan na nagsishare ng mga kwento tungkol sa araw nila o kung ano man ang mga nangyayari sa trabaho. Kaya naman sobra po akong nabigla at nalungkot sa mga pagbibintang sa akin ni Janine. Sa mga sinabi ni Janine ay parang matagal na niya kaming pinagmamasdan ni Mike na may halong mali siya. And speaking of Janine, palala po siya ng palala at wala pa ring pagbabago sa ugali niya. Pero napuno ako noong nakita ko na vinavandalize niya yung record book ko at ni isa sa mga estudyante ay walang gustong umamin. Pero deep inside, alam ko po si Janine ang gumawa noon kasi yung vandal na nasa record book ko ay kapareho ng sulat kamay niya. Dahil doon ay naglakas loob na po ako na magpunta sa principal para sabihin lahat-lahat ng mga nangyari sa amin ni Janine simulat sa pool. Pero gaya nga po ng inaasahan ko ay hindi po ako pinaniwalaan. Binaligtad ako ni Janine at sinabi niya sa nanay niyang principal na nakikipag-relasyon daw ako kay Mike sa loob ng eskwelahan. Sinabi din po sa akin ng principal noon na hindi na raw niya dadalhin sa school board yung issue kung titigilan ko si Janine. At ito po yung nagbigay sa akin ng ideya na baka panahon na nga para yung school board na mismo ang kausapin ko. Baka sakaling mas may mapala pa ako. Kinausap ko po si Mike at sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari sa amin ng principal at kay Janine dahil gusto ko na kasama si Mike once na nagsumbong na ako sa school board tungkol sa corruption ng school na yon, Papa Dudut. Pero hindi ko po inakala na may mas malala pa palang revelasyon akong matutuklasan noong pinuntahan ko si Mike para kausapin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkita kami ni Mike sa isang coffee shop at doon ko ikinuwento sa kanyang lahat ng mga nangyari. Yung alita namin ni Janine, pati na rin ang mga detalye ng mga pangyayari noong nagsumbong ako sa principal. Sabi ko sa kanya, nararamdaman kong parang wala na akong ibang makakapitan o masasandalan sa eskwelahan. Kaya't naisip ko na magtulungan kami para maayos ang sitwasyon. Hindi ako nahirapan na kumbinsihin si Mike na suportahan ako at samahan sa pagsusumbong sa school board dahil alam ko na pareho kaming apektado sa lahat ng mga ito. Pareho rin kami ni Mike na nagbabalak na mag-resign ng mga panahong yon. Pareho kami ng nararamdaman mga teachers na napapagod na sa mga hindi makatarungang pangyayari at parang wala na kaming makitang ibang solusyon kundi ang mag-apply na lamang sa public school. Siguro'y napagod na rin kami sa kawalan ng hustisya sa school na yon. Wala na kaming ganang magpatuloy pa sa ganitong sitwasyon. Kaya't pareho kami na nag-decide na kailangan na naming maghanap ng bagong direksyon sa aming karera. Napansin ko rin na sa lahat ng mga kwento ko ay hindi lang nakikinig si Mike, kundi talagang nagmamasid siya. Iniintindi niya ang bawat detalye. Doon ko naramdaman na hindi lang siya
isang kaibigan o kasamahan sa trabaho, kundi isang tao na may malasakit sa mga nangyayari sa buhay ko. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay yung reaksyon ni Mike nang sinabi ko sa kanya yung nagbabanta sa akin si Janine at yung plano niyang palabasin na may relasyon kami ni Mike. Nang sinabi ko sa kanya ay mukha siyang nagulat at labis na nag-alala para sa akin. Tapos sabay sinabi ni Mike sa akin na may natatanggap din siyang mga kakaibang mensahe sa Facebook. Mga mensahe tulad ng magsama kayo ng kabit mo at lubayan mo yan kung ayaw mong may masamang mangyari sa'yo. Kinilabutan ako, Papa Dudut, kasi parang may koneksyon yung mga messages na yon sa akin. Yung tono ng mga mensahe kay Mike ay parang tugma sa tono ni Janine noong sinabi niyang may relasyon daw kami ni Mike. Hindi naman kami taga-NBI kaya hindi namin alam kung sino talaga ang nagpapadala ng mga mensaheng yon at kitang-kita namang poster account yung ginagamit. Pero nang magpatuloy ang usapan namin ni Mike ay nagsimula na kaming mag-backtrack at mag-brainstorming, Papa Dudut. Dadanak ang dugo kung hindi mo pa siya lulubayan. Mike! Literal na death threat na yan, oh! Ba't hindi mo man lang naisipang i-block yan? Nawala sa isip ko to noong mga panahon na yon kasi akala ko troll lang na walang magawa. At isa pa, pwedeng-pwede ko kasuhan ng grave threat to kung sakasakali. Kaya hindi ko na binlock para marami akong ebidensya laban sa kanya. Ayaw ko sana manghusga eh, pero Pero, familiar sa akin yung tono ng mga messages na yan. anong ibig mong sabihin? Nagkaroon kami ng alitan ni Janine kanina. Galit na galit siya habang sinasabihan niya akong malande dahil palagi ka raw nakatingin sa akin. Wala namang masama doon ah. Wala naman tayong ginagawang kabulastugan. Lalong-lalo na sa loob ng school campus. Exactly! Sandali lang. May phone number ka ba ng mga students mo? May one time na kinailangan kong hingin yung phone number nilang lahat dahil dun sa field trip. Wait lang, check ko muna kung nasa GC pa. Okay, ito yon. Hanapin mo number ni Janine. Ha? Bakit? Basta, tapos copy mo. Okay, ito na. Tapos? I-paste mo sa search bar ng Facebook. Okay, gets ko na. My goodness, tama nga yung hinala ko. Connected yung number ni Janine sa account na nagpapadala ng threat sa akin. Mike, may contact details ka ba ng school board? Kailangan na natin makipag-meeting sa kanila as soon as possible. Hoy Mike, nakikinig ka ba? Kaya pala. Ano ibig mo sabihin? Kaya pala parang palagi nagpapakyut sa akin si Janine. May obsession issues na talaga yung babaeng yan. Oh no. Bakit? Kaya pala ganun na lang yung galit niya sa akin nung kinonfiscate ko yung phone niya. Natatandaan mo pa ba kung kailan mo kinuha yung phone niya? Hindi ko na matandaan yung exact time pero sigurado ako bandang 4 p.m. yun. Tingnan ko. Sent 4:13 p.m. Ikaw yung chinachat niya nung time na kinonfiscate ko yung phone niya. Long-term obsession, hatred, grudges. Mike, I think professional help ang kailangan ni Janine. Pero kailangan pa rin natin siya panagutin sa lahat ng ginawa niya. Ang dami nag-suffer dahil sa kanya at ng nanay niya. I agree. Hindi sapat na rason yung mental illness para gawin mong impyerno ang buhay ng isang tao. So ano na gagawin natin ngayon? Gaya ng napag-usapan natin, sabay nating haharapin ng school board. Gustong-gusto ko na talaga mawala yung mag-inang yan sa school na yun bago ako mag-resign eh. Danny, alam kong hindi na normal ang pag-iisip ni Janine pero may sinabi pa rin siyang tama. Ha? Ano naman yun? Na may feelings ako para sa'yo. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Seryoso ako. Ang totoo niyan, all this time pinipilit ko lang talaga na itago tong nararamdaman ko para sa'yo kasi nagsisimula ka pa lang nun sa career mo bilang isang teacher at ayokong hadlangan yon. Actually, nung first day mo as a teacher, nagbabalak na nga akong mag-resign nun pero napagdesisyonan ko na gusto pa pala kitang makilala kaya pinili kong magstay. Hindi ko na alam kung kikiligin o kikilabutan ako sa confession mo na yan. Tugma kasi sa mga akusasyon ni Janine laban sa atin eh. Si Janine naman ang may problema hindi tayo. Wala akong ibang ginawa sa iyo sa school na yun kung hindi ang tabihan ka tuwing lunch at tingnan ka from time to time at walang masama doon.
Bahala na si Bat. Ano yon? Sige na nga. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi kita type at hindi magaan ang loob ko sa tuwing nakakasama at nakikita kita. So, paano kung ligawan kita? Papayag ka ba? Okay lang ba sa'yo? Oo na, pumapayag na ako. Yes! Hoy, pero yung mission natin, wag mong kalimutan ha. Yung number ng board, dali. Oo naman. Ako bahala sa'yo, mahal. Ano sinabi mo? Ay, sabi ko mahal ang kape dito. Pero huwag ka mag-alala. Kasi ako na bahala sa'yo. Sagot ko na. Hay nako Papa Dudut, magsisinungaling po ako kung sinabi kong wala akong nararamdaman para kay Mike. Pero pareho naming alam ni Mike na wala kaming ginawang masama. Kung may pinagsisisihan man ako, siguro yon ay yung mga pagkakataong nawalan ako ng focus sa mga boundaries ko bilang guro. At ginawa ko yon para lamang ma-accommodate ang nararamdaman ni Janine. Na-realize ko na napakahalaga na tinitingala ka ng mga estudyante mo, na may respeto at honor sila para sa iyo, hindi lang bilang isang guro kundi bilang isang profesional. Yung moment na yon na hindi ko pinanatili ang boundaries ko ay napansin ko na naging sanhi siya ng mga hindi inaasahang epekto, kaya natutunan ko na talaga kung gaano kahalaga ang maging consistent at matibay sa prinsipyo bilang isang guro. Anyway, natuloy din ang meeting namin kasama ang school board at sa wakas ay natuldukan na rin lahat ng injustices na nangyayari sa eskwelahan na yon. Napatunayan namin ni Mike na matagal nang naghahasik ng lagim ang mag-ina sa eskwelahan at nakumbinsi namin ang board sa katotohanan ng aming mga testimonya. Talaga namang nagpapasalamat kami sa lahat ng mga naging partisipante sa board. Kasi sa kabila ng mga kalituhan at problema, napagtagumpayan din namin na ipaglaban ng tama at makuha ang hustisya. Masaya kami ni Mike na naayos na rin ang mga bagay at sa wakas ay natuldukan na ang mga maling nangyari. Pagkatapos ng hearing namin sa school board ay narinig namin ni Mike na nagtatalo si Janine at ang nanay niya sa likod ng campus. Ang narinig namin ay sinisisi ng nanay ni Janine ang sarili niya dahil sa mga pinairal niyang pangungonsinti sa anak niya. Tapos si Janine hindi pinalampas at sinabihan niyang wala daw kwenta lahat ng ginawa ng nanay niya. Papa Dudut, pareho kaming nagulat at nalungkot ni Mike kasi kahit sila na lang dalawa ay hindi pa rin nila maayos ang relasyon nila. Sa totoo lang ay pwede namin kasuhan si Janine ng grave threat kasi 18 years old na siya at pasok na sa kasong yon mula sa mga mensahe na sinend niya kay Mike noon. Pero dahil tapos na ang appeal namin sa school board, nag-decide na lamang kami ni Mike na mag-move on na. Parang naisip na lang namin na siguro'y mas mabuti na hindi na kami magdagdag ng kahit na anong legal na kaso o komplikasyon na makadadagdag pa sa stress at sama ng loob. Gusto na lang namin na magpatuloy ng maayos na buhay, malayo sa lahat ng mga nangyari at mag-focus sa mga mas magagandang bagay na posibleng naghihintay para sa amin. Pareho kami ni Mike na nag-submit ng immediate resignation, Papa Dudut. At 4 days later ay bumalik ako sa school para kunin yung mga naiwan ko pang gamit sa faculty room. At pagkalabas ko ng faculty room ay sa hindi inaasahan na pagkakataon ay nag-cruise ang landas namin ni Janine, Papa Dudut. Well, tingnan mo nga naman. Janine, tapos ng responsibilidad ko sa'yo bilang teacher mo. Aalis na ako at wala ako sa mood para makipag-usap o makipag-away sa'yo. Congrats nga pala, nakuha mo na ang gusto mo. Nilalayuan na ako ng barkada ko na parang may nakakahawa akong sakit at sirang-sira na rin kami ng mommy ko. Tinanggal na si mommy bilang principal at na-expel na rin ako. Nandito na lang ako para kunin yung mga natitira kong gamit sa locker. So ano, masaya ka na ba? Ha? Magsalita ka! Janine,
Alam mo mismo sa sarili mo na umpisa pa lang, hindi ito ang ginusto kong mangyari sa'yo. Hindi ako nagkulang sa'yo bilang teacher mo. Plastic ka, sinira mong buhay ko. Tigilan mo ako. Kung naghahanap ka ng taong sisisihin, humarap ka sa salamin. Kung nilayuan mo na lang sana si Mike, hindi na sana umabot sa ganito ang lahat ng to. Sobrang petty mo naman, Janine. For your information lang ha, kinasusuklaman ka ng lalaking kinababaliwan mo. Pagkatapos mo ba naman siyang tagtarin ng death threats gamit ang isang fake account? And for what? Dahil sa walang kwenta mong insecurity sa akin at yung mga akusasyon at spekulasyon mo na wala namang basihan. Akusasyon? Walang basihan? Paano mo nasasabi yan? Eh kayo na nga, di ba? Ahas ka lang talaga. Isa kang malaking sawa. Naturingan ka pa namang teacher, hayop ka. Ayan! Yan mismo ang dahilan kung bakit walang nagkakagusto sa'yo. Masyado kang brat kung umasta. Akala mo sa'yo umiikot ang mundo? Pag galit ka, kailangan pati buong mundo galit din? Pag hindi mo nakukuha ang gusto mo, nagiging demonyita ka. Magbago ka na. Maayos ang buhay ko noon. Pero nasira ang lahat ng yun nung dumating ka. Alam mo, sa totoo lang, nagustuhan naman kita as teacher ko nung una eh. Pero habang tumatagal, mas lalo lang nadadagdagan ang galit ko sa'yo kasi napapansin ko na dikit ng dikit sa'yo si Mike. Janine, hindi na to normal. Teacher mo mismo ang kinababaliwan mo. At isa pa, ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo na wala kaming ginawang masama ni Mike. And again, nag-resign na kami sa school na to nung sinagot ko siya. So meaning, wala akong nilalabag na rules. Hindi mo na pwedeng gamitin yan against me. Ginampanan ko ng maayos ang pagiging teacher ko sa inyo. Sana maging miserable kayo ni Mike. Sinusumpa ko na hindi kayo magiging masaya. Sana mamatay na kayo at sana mauna ka. Janine, bibigyan kita ng advice as your former teacher and I hope you take this seriously. Go seek professional help. Itong lahat ng pinapakita at ginagawa mo, hindi na to normal. Palagi ka nalang galit, palagi kang may sama ng loob, hindi ka na nga makapag-focus sa sarili mong buhay kasi puro inggit at inis na lang ang pinapairal mo. Hindi ko kailangan ng advice mo. Walang kwenta sa akin yan. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Ayusin mo na yung buhay mo. Ito na yung sign para makapagsimula ka ng panibago. I know na hindi naging maganda yung kinalakihan mong pamilya at environment pero hindi mo kailangan magpa-apekto doon. 18 ka na. You're old enough para gumawa ng mga desisyon na makakabuti sa'yo. Actually, wala naman akong problema dito eh. Nagsimula ang lahat ng to nung nireport mo si Mommy sa school board. Dahil hindi na tama yung mga ginagawa niya at yung mga pangungunsinti niya sa'yo. Hindi mo ba nakikita na ang dami-dami niyong nasasaktan at naaapakan na tao? Kung kinaya at natiis ng ibang teachers yung baluktot niyang pamamalakad, pues ibahin mo ko. Nung nadiskubre namin ni Mike na ikaw yung nagpapadala sa kanya ng death threats, mas lalo lang lumakas ang loob ko para i-report ang lahat ng to. Alam mo, dapat ikaw na lang dinetret ko eh. Pero hindi ko ginawa kasi akala ko nung una na iba ka sa kanila. That's confession to a crime, Janine. Nare-realize mo ba kung gaano katindi at kabigat tong ginawa mo? Kung sa ibang tao mo to ginawa, malamang pinakulong ka na. Mabuti na lang at naawa pa kami ni Mike sa'yo. So anong gusto mong sabihin ko? Thank you? Magpapasalamat lang ako sa'yo pag nahawakan mo na ang magkabilang dulo ng rainbow. Manigas ka! Ang gusto ko, makita ko man lang na may konting bahid ng pagsisisi dyan sa mukha mo. Pero wala eh. Umaasa ka sa wala. Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay yung nagtiwala ako sa'yo. At kung may pinagsisisihan man ako, yun ay yung umasa ako na magbabago ka pa. Binigyan kita ng benefit of the doubt, pero hindi ibig sabihin no na kukonsinti ko na lahat ng mga maling ginagawa mo. Kung wala ni isa sa mga teacher mo dati ang naglakas loob na putulin yung sungay mo, pues ibahin mo ko. At least, sa ginawa kong pagsumbong sa board, parang naputol ko na rin yung kalahati ng sungay mo. Sabi ko na nga ba eh. I bet tuwang-tuwa ka nung in-announce ng board na masisibak na kami ni Mommy dito sa school. Ang lungkot-lungkot mo naman. Alam mo kung ano yung totoong nakakalungkot? Yung tinutulak mong palayo, yung nag-iisang tao na handa at willing ka sanang tulungan. Goodbye, Janine. Sana magbago ka na. Yun na po ang huling beses na nakita at nakausap ko si Janine at mula noon ay bumalik ako sa pagiging private tutor. At si Mike naman ay nagtrabaho bilang supervisor sa isang call center. Mabuti na lamang po at meron pa akong contact sa mga magulang at estudyante ko noon kaya't hindi ako nahirapan na makabalik sa pagiging tutor. Habang nagtatrabaho as private tutor ay nagtake po ako ng LET o
o board exam para sa mga teachers. Kahit po hindi ako nag-enroll sa review center at nag-self-study lamang ako ay laking tuwa ko nang pumasa ako sa aking unang attempt. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi po nakapasa si Mike. Pero dinamayan ko pa rin siya sa kabila ng kabiguan. Bago ko po makalimutan ay hindi po pala tumigil si Mike sa panliligaw sa akin. Matapos ang isang taon, noong sa tingin ko ay pareho na kaming magkakilala, ay sinagot ko na nga po siya. Naging magaan ang lahat tuwing nakakasama ko siya, Papa Dudut. Hindi siya nagbago at yun po siguro ang dahilan kung bakit lalo ko siyang minahal. Isang taon matapos ko pong makapasa sa board exam ay nag-decide si Mike na mag-take ulit ng board exam at sa kabutihang palad, siya po ay nakapasa na rin sa wakas. Noong lumabas ang resulta ng board exam ni Mike noong December ay sobrang saya namin. Ngayon po kami ni Mike ay nagbabalak na mag-apply bilang mga teachers sa ibang bansa. Ang plano po namin ay mag-ipon habang nagtatrabaho kami doon hanggang sa makabalik kami sa Pilipinas upang dito magretiro. At kapag naging teacher na po ako sa ibang bansa ay malaki po ang tiwala ko sa sarili ko na mas magiging handa na akong gampanan ang mga responsibilidad ko bilang isang guro. Dahil sa mga naging karanasan ko ay nakakasiguro ako na mas magagampanan ko ng maayos ang aking tungkulin. Nais ko rin pong magbigay pansin sa mga guro sa ating lipunan. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang mga guro ay may mga pinagdadaanan din at may mga pagkakataon na sila ay biktima rin ng bullying at paghihirap. Kaya po napakahalaga na maglaan tayo ng oras upang alamin ang kalagayan ng mga guro natin. Dahil sila po ay may malaking papel sa pagpapalaki at paghubog ng ating mga kabataan. Oo nga pala, Papa Dudo, tungkol naman kay Janine ay hindi ko na po siya nakita ever since. Pero may isang pagkakataon po na sinearch ko po siya sa Facebook dahil na curious ako sa kalagayan niya at doon ko po nalaman na hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral at may anak na siya. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari sa buhay ng batang yon, ngunit taimtim ko pong ipinagdarasal na sana'y magkaroon siya ng bagong pagkakataon na matutunan niyang itama ang mga pagkakamali niya. Papa Dudut, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagkakataong may bahagi ko sa inyo ang aking kwento. Makakaasa po kayo na araw-araw pa rin po akong makikinig at manonood sa inyong show. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Danny. Dear Papa Dudut, ang pagiging makulit at matigas na ulo ng isang tao ay nagsisimula sa kanyang kabataan. Habang nagkakaedad, ang tao ay nababawasan ng kakulitan at katigasan ng kanyang ulo dahil nagmamature siya. Minsan ay meron ding hindi nababawasan kahit na matanda na. At kapag tumungtong na ang tao sa mga edad na papalapit na sila sa kanilang retirement, ay bumabalik ang pagiging makulit nila, pati na rin ang katigasan ng kanilang ulo. Madalas natin yon maengkwentro sa mga lolo at lola natin o di kaya sa ating mga nanay at tatay at naranasan ko rin yon sa sarili kong ina. Bago ko ipagpatuloy ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng magandang tanghali mga kabarangay na katulad ko'y palaging nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lexer. 30 years old, taga Cubao at nagtatrabaho bilang internal auditor sa isang private company sa Pasig. Nangyari ang kwento ko taong 2024. Malit lang ang pamilya namin ng mama ko, bali 2 lamang kami ng kapatid kong babae na anak nila ng tatay naming iniwan kami noong araw para sumama sa ibang babae. Simula noon, kaming 3 na ang naging magkakasangga sa buhay. Bagay ba sa aking tungkulay ng damit na to? Dark green?
Oo, ngayon pa lang ako magsusuot ng ganitong kulay eh. Tingin ko bagay naman po sa inyo. Tingin mo lang? Hindi ka sigurado? Sigurado po. Sigurado po na bagay. Ito kayang maroon. Ayos ba sa akin to? Okay din naman po. Sigurado ka ha? Kasi mamimili na lang ako sa dalawang kulay ng damit na to. Kayo pong bahala. Eh syempre, gusto ko naman maging kaaya-aya sa paningin ng kadate ko, no? Ano pong sabi nyo? Sabi ko, gusto kong maging kaaya-aya sa paningin ng kadate ko. Teka lang, tama ba yung narinig ko? May kadate kayo? Oo. Ay, sorry. Hindi ko pala nasabi sa inyo ng kapatid mo yung tungkol sa bagay na yun. Malamang po hindi nyo nasabi kaya nga po ako nagulat eh. Kaya pala di kayo magkanda o gaga sa pagtatanong kung anong kulay ng damit ang bagay sa inyo. Siyempre. Ikaw nga, tinatanong mo rin ako kung bagay ba sa yung ganitong klase ng damit. Lalo na kung may mahalaga kang okasyon na pupuntahan. Kaya ako rin. Gusto ko rin maging presentable sa makakadate ko. Sino naman po yung kadate nyo? Hindi ko pa kilala eh. Ano? May ikipag-date kayo sa hindi nyo pa kilala? Oo, blind date yata ang tawag dun. Basta, hindi ko siya kilala. Pero kilala naman siya ng mga tita mo. Sa katunayan, sila nagsabi sa akin na makipag-blind date para makakilala ng lalaki na posible kong maging boyfriend. Teka, parang ang bilis naman po yata. Anong mabilis dun? Ng mga pangyayari. Yung pakikipag-blind date nyo, pati yung paghahanap nyo ng magiging boyfriend. Parang ngayon ko lang lahat nalaman yan ah. O itong anak ko naman, oo. Sino ba sa atin ang mas matanda? Ako ba o ikaw? 29 years old pa lang po ako, kayo 53 na. O ako pala ang mas matanda. Pero bakit parang ikaw ang nag-uulyanin dyan? Anong nag-uulyanin sinasabi nyo? Ano ibig nyo sabihin? Sinabi ko na kaya sa'yo no na gusto ko ulit magka-boyfriend. Siyempre! Tagal ko na rin na bakante simula nung iwan tayo ng dumuho mong tatay matapos niyang sumama sa ibang babae. Sa lagay, siya lang ang may karapatang sumaya sa piling ng iba. Hindi ko na maalala na sinabi nyo sa akin yan noon. Baka masyado akong occupied nung sinabi nyo yan. Pwede. Para kang ang lutang kausap nun eh. Grabe naman po sa lutang. Totoo naman. Ay, sige na nga po pero mag-iingat kayo ah. Saan? Doon sa blind date? Opo. Oo naman. Saka huwag ka mag-alala kasi kasama ko naman ang tita mo doon. Doon sila pupwesto sa malayo. Sina tita talaga may pakana ng mga to eh no? Huwag mo na silang anuhin. Gusto lang naman nila akong hanapan ng makakasama sa buhay. Nagsimula kasi yun nung nakita-kita kami sa labas. Tapos tinanong nila ako kung gusto ko pa raw magpaligaw o mag-boyfriend. Lalo ngayon natapos ko naman daw kayong pag-aralin ng kapatid mo. Napaisip ako tapos sabi ko gusto ko naman. Kaso dahil taong bahay lang ako, wala naman akong nakikilalang mga lalaki. Ayoko namang makipag-usap sa Facebook kasi maraming scammer. Baka perahan lang ako, no? Tama naman po yun. Maganda na yung nag-iingat kayo. Kaya nga hinayaan ko na lang yung mga tita mo nung sinabi nila na sila na ang bahala. Basta wag lang kayo magpapabuntis ah. Hindi mangyayari yun. Kasi wala na akong matres. Di ba nga naoperahan ako nung pinanganak ko yung kapatid mong bunso? Ay, oo nga pala. O ikaw talaga. O basta, ako excited lang. Pakiramdam ko bumalik ako sa panahong dalaga pa ako. Kahit naman 53 years old na ako, may asim pa ako, no? Mga padudot, gaya ng sinabi ko ay iniwan na kami ng tatay namin noong araw matapos niyang mambabae. Ni anino niya ay hindi na nagparamdam sa amin kaya naman hindi ko ikakaila na mayroon akong hinanakit sa kanya. At sigurado akong masusumbatan ko siya ng husto kapag nagpakita pa siya sa amin. Sa batang gulang ko noong 15 anyos ako ay ako na yata ang tumatayong tatay sa pamilya namin. At nung tumungtong na ako sa kolehiyo ay pinangako ko sa sarili ko na itataguyod ko ang mama ko at kapatid ko pagdating ng araw na makapagtrabaho na ako. Kaya ngayon ang ginawa ko simula noong nakagraduate ako. Hindi niyo ako masisisi kasi malaki rin ang pagpapahalaga ko kay mama dahil kinaya niya kaming itaguyod ng kapatid ko kahit na mag-isa lamang siya. Sa totoo lang ay hindi ko na mabilang kung ilang trabaho ang pinasok niya para lamang mapag-aral kami at magkaroon ng pambili ng pagkain namin. Idagdag niyo pa yung bayarin niya sa bills at bahay na nirerenta namin noong araw. Kaya nga pinagsikapan ko talaga noon
na makapagpundar ng sarili naming bahay kahit na maliit lang. Ang mahalaga ay hindi na namin iisipin kung saan kukuha ng pambayad sa renta buwan-buwan. Fast forward, naging open sa akin ang mama ko na gusto ulit niyang pumasok sa pakikipagrelasyon. Noong una hindi ko yun naintindihan kaagad dahil bakit kung kailan na siya nagkaedad ay saka naman siya naghanap ng panibagong pag-ibig. Pero hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang mangyari kasi may ugali ang mama ko na kapag gusto niya ang isang bagay ay ginagawa niya talaga. Hanggang sa isang gabi ay mayroong nangyari na hindi ko inaasahan, Papa Dudut. Sira ulong yun. Matapos akong matikman ng ilang beses, bigla na lang akong iniwan sa ere. Sandali. Anong matikman ang sinasabi niyo dyan? Ito namang anak ko. Alam mo na yon. Man naman, bakit nagpagalaw kayo sa lalaking yun? Kayo na ba? Ay, oo naman. Naging kami rin naman, syempre. Walagay mo sa akin. Makikipag-ano sa hindi ko boyfriend? Isa ka, di ba? Ginagawa naman talaga yun ng magkarelasyon. Kaso lang, ayun, naghanap ng ibang mo kung hindi pala ako type. Nalaman ko na lang na ang gusto ay yung mas mataba saka mas malaki ang balakang. Kaya eto, niniwan na lang niya ako bigla. Ay, parang ang bilis naman po ng mga pangyayari. Di ko alam na naging kayo na pala tapos ngayon malalaman ko na hiwalay na kayo. Saglit lang namang naging kami. Di ko na yata nasabi sa'yo kasi masyado kang busy sa trabaho. Saka masaya ako nun, ganado sa buhay. At laging maaliwalas ang gising ko sa umaga kasi nga kami na. Tapos gaganituhin niya lang ako. Iiwan at ipagpapalit sa ibang babae. Alam mo, sakit-sakit nun, anak. Alam ko po na masakit, kaya nga kung pwede gusto kong makita yung lalaki para masuntok ko sa mukha eh. Ayaw na nga niyang makipagkita sa akin. Di na rin niya kinakausap ang mga tita mo. Biglang naglaho na parang bula. Napakasira ulo naman pala nun. Di niyo ba siya kinilala ng mabuti nung nag-date kayo? Siyempre, kinilala kong mabuti. Pero masyado rin namang mabilis na naging kami. Katwiran ko. Patatagalin pa ba namin? Hindi naman na kami teenager. Kahit na. Siguro kung pinatagal niyo pa ng konti bago niyo sinagot yung lalaking yun, di mas nakilala niyo sana siya ng husto. Hindi ko na nga naisip yun. Kasi gusto ko na rin naman siya. Ay, man naman eh. Kita niyo nangyayari sa inyo ngayon. Iniwan niya kayo at pinagpalit sa iba. Huwag mo na ngang ulit-ulitin. Kita mong broken hearted na nga itong mama mo. O ano po bang pwede kong gawin? Wala. Saka alam ko naman sa sarili ko na hindi ko na mababago yung nangyari. Kasalanan ko rin naman eh. Siguro nga tama ka. Kung mas kinilala ko pa siya ng husto, malalaman ko kung anong intensyon niya sa akin. Sabi niyo nga hindi niyo na mababago yung nangyari. Tsaka sa tingin ko kasalanan naman talaga niya kasi mapaghanap siya. Di pa pala siya sigurado sa gusto niya sa isang babae tapos pumayag-payag siya na makipag-blind date sa inyo noon. Ang masahol pa, nagpakita siya ng interes sa inyo at niligawan kayo. Yung pala, may gusto lang siyang makuha. Tapos nung nakuha niya na, iniwan niya na kayo. May picture ba kayo ng lalaking yun? Ha? Meron, bakit? Patingin nga ako. Bakit? Tatandaan ko lang yung muka para kapag nakasalubong ko siya sa labas, papangahan ko talaga para magtanda. Ano ka ba naman? Mapapaaway ka pa sa gagawin mong yan eh. Wala akong pakialam, basta makaganti lang ako. Maiganti ko lang kayo. Hindi mo na kailangang gawin yan. Di naman kita pinalaking basagulero, anak. Saka sigurado ko na makakapag-move on din ako sa lalaking yon. Sigurado po ba kayo? Mukhang sariwa pa nga sa inyo yung nangyari. Tingnan nyo, nagpakalasing kayo ng ganyan. Tapos kanina, umatungal pa kayo ng iyak. Grabe ka naman sa umatungal. Totoo naman eh. Oo na. Sa anong magagawa ko? Ang sakit-sakit kaya.
Pag naranasan mong iwanan at ipagpalit sa iba, yun yung sandali na maiintindihan mo yung sakit na nararamdaman ko. Pero sana wag mong maranasan, anak. Ayoko namang iwanan at saktan ka na magiging kapareha mo balang araw. Huwag niyo na po munang isipin yun. Matagal pa naman bago ako magka-girlfriend eh. Bakit naman? Ayaw mo pa ba? Eh wala pa po sa isip ko. Ayoko pa. Pero 29 years old ka na. Yung mga kaedad mo may isa o dalawang mga anak na. Sila po yun, hindi ako. Tsaka bakit naman sa akin napunta yung usapan? Di ba kayo yung broken hearted dito? Pinaalala mo na naman. Nakalimutan ko na nga eh. Ay, sorry po. Sa totoo lang ay parang bumalik sa akin yung alaala noong minsang naabutan kong lasing at umiiyak ang bunso kong kapatid sa kanyang kwarto noong araw. Kahit kasi anong gawin niyang pigil sa pag-iyak niya ay naririnig ko pa rin lalo at magkatabi lang naman ang mga kwarto namin. Dahil sa pag-worry ay kaagad ko na nga siyang kinatok at nalaman ko na nga ang dahilan kung bakit siya nagmumukmok. Katulad ni Mama ay broken-hearted din ang kapatid kong babae noon sa katrabaho niya na pinaasa lamang siya. Sa tingin ko kahit na magkalayo ang edad ni Mama at ng bunso kong kapatid ay iisa lang ang nararamdaman ko noong makita ko silang umiiyak. At yon ay walang iba kundi ang kalungkutan, galit at pagkainis sa mga lalaking nanakit sa dalawang babaeng pinoprotektahan ko ng husto na huwag masaktan. Pero alam ko naman sa sarili ko na kasama talaga sa pagmamahal ang masaktan ka. Kaya nga inalo ko na lamang si Mama ng gabing yon at pinaramdam sa kanya na hindi siya nag-iisa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi ko na masyadong matandaan kung umiiyak ba si Mama noong iniwan kami ni Papa noong araw na yon. Siguro oo, pero madalas ay patago para hindi namin makita ng kapatid ko. At ang natatandaan ko na lamang kasi ay yung masipag at porsigidong ina na lahat ay kinakaya para lamang maitaguyod kaming mga anak niya. Kaya nga ang sakit-sakit pala at nakakadurog ng puso na makitang umiiyak si Mama ng dahil sa lalaki na yon. Lumipas ang 2 linggo at napansin ko na hindi na nagmumukmok ang mama ko. Naisip ko na baka naka-move on na siya. At mabuti yon dahil para sa akin ay walang saysay ang sayangin niya. Ang kanyang luha sa lalaking saglit niya lamang nakilala. Kaya nga masayang masaya ako nang unti-unting bumalik ang dating sigla at gana ni Mama sa buhay, ngunit makaraan lamang ang ilang araw ay meron akong nalaman na siya palang totoong rason kung bakit masaya na naman siya. Papa Dudut. Aalis pala ako bukas, tapos baka gabihin ako ng uwi. Mag-iiwan na lang ako ng lutong pagkain para sa inyo ng kapatid mo. Ilalagay ko sa ref. Bale, initin nyo na lang sa microwave, no? Sige po ma, pero saan po ba kayo pupunta bukas? Ang totoo, makikipag-date ako. Na naman? Oo, pero iba na to. Hindi na to yung mokong na lalaking nang iwan sa akin noon. Hindi na po talaga kayo nadala eh, no? Kasi sobrang tanga nyo naman kung makikipagbalikan pa kayo sa kanya matapos nung ginawa niya sa inyo. Sakit naman nung sobrang tanga. Sorry po, pero sinasabi ko lang naman yung totoo. Alam ko naman yun, kaya kumalma ka lang. Sino naman po yung bagong lalaki na i-date nyo? Basta, makikilala nyo rin siya ng kapatid mo pag naging kami na. Ma, magtanda ka na ha. Baka mamaya kung sino-sino lang yung i-date nyo tapos di naman pala seryoso sa inyo. Ilang linggo ko na rin naman to kausap, kaya alam ko na seryoso siya sa akin. Alam ba niya na may mga anak na kayo? Oo naman. Yun agad ang unang-unang sinabi ko. Eh siya ba may mga anak na? O dating kinakasama? Ha? Bakit bigla ka yatang nagka-interes sa kanya? Dati naman doon sa una ko, hindi mo masyadong inaalam yung detalye. Kaya nga ang naisip ko, alamin na ngayon para makasiguro ako na malinis ang intensyon niya sa inyo. Ayoko na maulit yung nangyari sa inyo dati.
Saka na kasi hindi pa naman nagiging kami. Ayoko namang magbigay ng maraming detalye. Tapos di pala kami magiging okay, di ba? Man naman ayan na naman kayo. Alam ko namang ginagawa ko, anak. Matanda na ako, no? Alam ko naman po yun, pero nag-aalala lang ako sa inyo, sa kapakanan nyo. Naiintindihan ko. Pero natuto na ako dun sa karanasan ko sa ex ko. Hindi na ako basta-basta masasaktan ng kung sino-sinong lalaki dyan. Ma, kahit na mabuti kang tao, sa dami ng manluloko sa mundo, marami pa rin susubok na lokohin kayo. Tsaka hindi lang po yun sa pakikipagrelasyon. Normal na sa buhay yun. Basta, sinisigurado ko sa'yo na makikilala mo rin siya pag naging kami na. Pangako yan. Ay, wala naman ako magagawa Mag-iingat na lang kayo. Oo naman. May kasama po ba kayo bukas? Wala, ako lang mag-isa. Pero doon naman kami pupunta sa matao. Para kung may gawin siyang masama, mabilis ako makakahingi ng saklolo. Parang bigla akong kinabahan dyan Kumalma ka lang kasi. Kakakapi mo yan, nagiging nervyoso ka na. Dinamay nyo pa yung pagkakape ko. Totoo naman Saka papaalala ko lang ulit sa'yo ha. Hindi na ako bata. Kung umasta ka parang nagkapalit na tayo ng posisyon Paano pong nagpalit ng posisyon? Na parang ikaw na ang magulang sa atin tapos ako na yung anak. Ganun ba yun? Oo kaya. Huwag ka na kasing mag-alala. Dami-dami ko ng pinagdaanan sa buhay, kaya marami na rin akong alam. Sige na po, sabi nyo Pero mama, tanong ko lang, saan nyo po ba nakilala yung lalaking yun? Sa Facebook, may dating app na pala dun ano? Ayun, sinubukan ko lang naman. Tinuruan din kasi ako ng mga tita mo. Ay, sina tita talaga. Sila na naman pala may pakana. Huwag mo na silang sisihin, kasi tinulungan din naman nila akong makapag-move on. Panay nga ang hingi ng despensa, gawa nung nangyari sa amin nung lalaking pinakilala nila sa akin. Ayos din po talaga yung banding nyo no? Maghanap ng karelasyon nyo. Aba oo! Saka gusto lang din naman nila na makita akong masaya. Bakit ma? Di po ba kayo masaya? Masaya naman. Pero iba pa rin kasi kapag may makakasama ka sa buhay. Siyempre, darating ang araw na magsisipag-asawa na kayo ng kapatid mo. Tapos bubukod na kayo ng bahay. Pag nangyari yun maiiwan akong mag-isa. Kaya ko naman. Pero mas kaya ko kung may katuwang ako sa buhay. Papadudot, tama naman si Mama noong sinabi niya na mukhang nagkapalit na kami ng posisyon dahil parang ako na ang magulang sa aming dalawa. Kung manigurado ako kung sino na naman ang lalaki nagpapasaya sa kanya. Hindi naman sa ayoko na siyang makilala ng iba pero baka lang sa pagmamadali niyang pumasok na naman sa isang relasyon ay masaktan ulit siya ng husto. Siyempre, sino ba namang anak ang gustong makita na umiiyak at nasasaktan ang kanilang mga magulang? Wala naman, hindi ba? Pero aminado rin naman ako na nasa tamang edad na ang mama ko. Hindi rin naman ako kontra sa pag-love life niya. Kung doon siya masaya, ay kaya ko namang maging masaya para sa kanya. Kaya nga hinayaan ko siya na makipagrelasyon ulit doon sa bagong lalaki na kinakausap niya. Basta ipakilala niya ito sa amin ng kapatid ko at nangyari ngayon noong maging sila. Kaso, laking gulat namin noong nalaman naming mas bata pala yon sa kanya ng ilang taon. 27 years old lamang ito samantalang 53 naman si Mama. Agad na umusok ang ilong ng bunso namin kasi masagwa raw tignan na mayroong boyfriend si Mama na kasing edad lamang niya. Pero pinakalma ko siya at sinabi na hanggat napapasaya nito si Mama ay wala namang problema. In short, sinuportahan ko sila sa abot ng aking makakaya kaso'y makaraan lamang ang 2 buwan. Ay nagulat ako nang may inamin si Mama Papadudot. Ma, napansin ko parang nung isang araw pa kayo malungkot Nag-aalala na tuloy ako sa inyo. May problema ba kayo? O baka naman may masakit sa inyo Wala namang problema at wala ring masakit sa akin. Ayos lang ako.
Ay, sa tono ng boses niyong yan, parang pinagbagsakan kayo ng langit at lupa ah. Sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Ayos nga lang ako. Oh, ma, ano po nangyari? Ba't bigla kayong umiyak? Yung totoo, hindi talaga ako ayos, anak. Nagkukunwari lang akong ayos. Kasi ayoko naman na mag-alala kayo sa akin ng kapatid mo. Pero pansin po kasi talaga namin na hindi kayo ayos eh. Kaya nga tinanong ko na kayo ngayon para malaman kung anong nangyayari sa inyo. Tahan na ma. Sabihin niyo na lang sa akin kung ano bang nangyari. Hiwalay na kami ng boyfriend ko. Ha? Paano nangyari yun? Eh di ba nung nakaraang linggo lang nag-date pa kayo? Ang saya-saya niyo pa nung kinukwento niyo sa akin na pumunta kayo sa isang magandang restaurant sa Tagaytay. Oo nga, kaya hindi ko rin akalain na pagkatapos ng masayang pangyayaring yun, kasunod na nun yung malungkot at masakit. Bakit ma? Ano ba nangyari? Nang babae po ba siya? Oo, pero hindi lang yun. Kasi inamin niya sa akin na nabuntis daw niya. Ay, anak ng tokwa talaga oh. Kumalma ka lang, Lexer. Paano ako kakalma ma? Nabubwisit ako dun sa lalaking yun. Sinabi ko na yan sa kanya, pero wala na raw siyang magagawa dahil pabor din naman sa kanya yun kasi gusto niya rin magkaanak. Alam mo naman, hindi na ako pwedeng mabuntis, kaya ayun. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. Nakipagrelasyon kasi kayo sa mas bata sa inyo. Natural, gusto pa nun magkaanak. Hindi kayo yung babaeng tutupad sa gusto niyang mangyari. Nung una naman, sinabi niya na ayos lang sa kanya na wala kaming anak, 'di ba? Narinig niyo pa nga yun ng kapatid mo eh. Tapos biglang ganito lang pala ang mangyayari. Narinig nga po namin pero duda pa rin kami kasi 27 years old pa lang yung lalaki. Di nga po kami nagkamali. Kasi ayan, tinan nyo, nangyari na. Sa lagay, ako na lang pala ang walang kaalam-alam na pwede palang mangyari to. Hindi naman po sa ganun, pero sana naisip nyo man lang yun. Yung bang pwedeng magbago yung isip ng isang tao? Ginawa ko naman ang lahat. Binigay ko sa kanya yung pangangailangan niya. Nandun na po tayo ma, pero hindi pa rin garantiya yun na hindi niya kayo iiwan. Sinasabi mo ba nakaiwan-iwan ako? Bakit? Kasi matanda na ako? Kasi wala na akong kakayahang magkaanak, ganun ba yun? Ay, ma, hindi po sa ganun. Hindi raw ganun. Pero yun rin ang ibig mong sabihin. Okay, sige, gusto niyo pong malaman yung totoo? Sige, sabihin mo sa akin yung totoo. O ngayon ma, magpapakatotoo na ako ha. Tama naman po kayo sa sinabi nyo na matanda na kayo para makipagrelasyon pa. Kaya bakit di nyo nalang tigilan yung paikipag-blind date nyo sa kung sino-sinong lalaki dyan para makapaghanap kayo na magmamahal sa inyo? Sobra ka naman sa sinasabi mo. Gusto nyo malaman yung totoo, di ba? O ayan, sinabi ko. Sa lagay, porke matanda na ako, wala na akong karapatang makipag-date. Hindi ko naman po kayo inaalisan ng karapatan na makipag-date. Tumututol ba kami ng kapatid ko? Hindi naman, di ba? Kaya lang, masyado kayong atat na pumasok sa panibagong relasyon na para bang mauubusan kayo ng lalaki sa mundo kapag wala kayong nakausap o nakilala. Hindi ko na siguro kasalanan kung lahat ng mga lalaking nakikilala ko at minahal ko manloloko at mangiiwan katulad ng tatay niyo. Kaya nga po matigilan nyo na yan para hindi na kayo masaktan ng husto. Papadudot galit na galit ako sa kumag na lalaking yon dahil sinaktan at ginamit lamang niya si mama. Pero inis din ako sa nanay ko kasi hinayaan lamang niya na gawin sa kanya yon ng damukol niyang ex-boyfriend. Kung pwede ko lang talagang masuntok at matadyakan sa mukha yung lalaking yon ay ginawa ko na. Sobrang sakit kayang makita na umiiyak ang sarili mong ina ng dahil sa kanya. Kaya nga mas lalo akong naging protective kay mama. Kung protective na ako noon pa sa kanila ng kapatid ko ay mas triniple ko pa yon noong mga panahong yon. Bilang unang hakbang ay pinagbawalan ko na si mama na makipag-usap sa mga lalaki. Dahil baka mauwi na naman yon sa pagkakamabutihan tapos magiging sila at ang ending ay baka masaktan na naman siya ng gusto. At wala akong pakialam kahit na nagkasamaan na kami ng loob sa mga gagawin ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, habang lumilipas sa mga araw ay nagigilty ako sa mga sinabi ko kay mama noong huling beses
na nagtalo kami. Alam ko naman na nadala lamang ako ng aking damdamin pero mali pa rin na pinagsalitaan ko siya ng ganon. Nagkasamaan patuloy kami ng loob, bagay na bihira lang mangyari sa amin dahil nga mas pinipilit naming unawain ang isa't isa. Kaya lang ay napuno na kasi ako pero hindi pa rin yon excuse para bastusin ko siya. Hindi nga nagtagal ay nagkabati rin kami ni Mama at bumalik sa dati ang relasyon namin. Pero pansin ko na hindi na siya nag-open up sa akin tungkol sa love life niya o kung meron ba siyang kinakausap na bago. Alam kasi ni Mama na magagalit ako sa kanya dahil kung anong bilis niyang makapag-move on at makahanap ng iba ay siya namang bagal kong makausad. Saka hindi yon ganon kadali para sa akin lalo na ako yung iniiyakan niyang madalas tuwing siya ay nasasawi sa pag-ibig. Kaya nga nung napansin ko naman na parang may nagpapasaya ulit sa kanya ay agad ko na nga siyang kinumpronta, Papa Dudut. Maumamin nga kayo. Ha? Ano nga aminin ko? Sino yung kachat nyo? Kanina ko pa naririnig na tunog ng tunog yung cellphone nyo eh. Tapos nung tinignan ko kayo kanina, ang lapad ng ngiti nyo. Halos mapunit na nga yung labi nyo. Sobra ka naman sa mapunit yung labi. Sagutin nyo na lang po yung tanong ko. Sino yung kachat nyo? Kachat ko yung mga tita mo. Tapos may kinukwento silang nakakatawa, kaya natatawa rin ako. Hindi ako naniniwala sa inyo, ma. Patingin nga ako ng cellphone nyo. Ha? Ayoko nga. Bakit gusto mong tignan ng cellphone ko? Sinasabi ko na nga be. Nagsisinungaling kayo sa akin. Hindi talaga sinatita yung kachat nyo. Sige na nga. Aamin na ako. Oo. Hindi ko naman talaga kachat ang tita mo. Kasi may iba akong kachat. O sino nga yan? Ay wala ka ng pakialam doon ano? Huhulaan ko ah. Bagong lalaki nyo yan no? Ano bang pakialam mo kung oo? Hindi na po ba talaga kayo natuto? Di ba nung nakaraan lang, 2 beses na kayong iniwan at sinaktan? Tapos ngayon meron na naman kayong kinakausap na bago? Ano ba naman yan, ma? Iba naman tong kausap ko dun sa 2 nanakit at nang iwan sa akin ano? Saka nag-uusap pa lang naman kami. Ibig sabihin, kinikilala ko pa siya ng husto bago ko siya papasukin sa buhay ko. Ang usapan natin, titigilan nyo na yung paikipag-usap sa kung sino-sinong lalaki. Usapan natin? Wala akong matandaan na pumayag ako sa usapang yan. Baka sinabi mo lang kasi gusto mo akong pagbawalan na makipag-usap at makipagkilala sa iba. Ano naman kung gusto ko kayong pagbawalan? Masama ba yun? Para sa inyo rin naman yung ginagawa ko? Ipapaalala ko lang sa'yo ha, na ako ang nanay sa ating 2. Anak lang kita, kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako sa mga bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. Hindi na ako bata, Lexer. Hindi na nga kayo bata, pero kung umasta kasi kayo, para kayong bata. Tsaka hindi ko naman nakakalimutan na kayo yung nanay sa ating 2 eh. Pero sana, alam nyo rin na masakit sa ulo yung mga gusto nyong gawin sa buhay nyo. Kaya nga wala na akong planong ipaalam sa'yo na meron na naman akong kinakausap. Kasi ayoko nang sumakit ang ulo nyo sa akin ng kapatid mo. Akala nyo tama yun. Akala nyo maganda yun, ma. Na hindi nyo ipapaalam sa amin na may bago na kayong lalaking kinakausap. Paano kung may mangyaring masama sa inyo? Ano bang mangyayaring masama sa akin? Hirap sa'yo, masyado kang advance mag-isip. Ang hirap sa inyo, masyadong sarado yung pag-iisip nyo eh. Anong sinabi mo? Sobra ka na ha? Hindi kita pinalaki at pinag-aral para bastos-bastusin lang ako. Matuto kang rumispeto sa nanay mo. Ma, nire-respeto ko kayo mula pagkabata hanggang ngayon. Pero sana matuto rin kayo na respetuhin yung sarili nyo. Di pa po ba kayo napapagod sa kakahanap ng makakarelasyon ninyo? Sa huli sasaktan din naman kayo, iiwan lang kayo. Kasi kung hindi kayo napapagod, pues ako ma napapagod ako na makitang nasasaktan ka. Napapagod ako na nakikitang umiiyak ka. Maawa naman po kayo sa sarili nyo. O eto, napansin nyo ba yung kapatid ko hindi na kayo masyadong kinakausap? Gusto nyo malaman kung bakit? Kasi naiinis siya sa inyo. Napaka-desperado nyo raw na makahanap ng lalaking makakarelasyon. Ang dating kasi sa amin ma, hindi kayo makontento na tayong 3 lang. Gusto nyo pa talaga humanap ng ibang makakasama sa buhay. Masama ba yun? Hindi naman, di ba?
Saka sinabi ko na sa'yo noon na kapag nagkaasawa na kayo ng kapatid mo, bobo ko din kayo ng bahay. Tapos maiiwan akong mag-isa rito. Hindi mangyayari yun kasi hindi kita iiwang mag-isa. Anong ibig mong sabihin? Kahit na mag-asawa ako, isasama pa rin kita sa bahay namin. O kaya dito kami titira ng magiging asawa ko. Kasama nyo. Naku, pwede patigilan mo ako sa kagaganyan mo. Ayokong makisama sa inyo ng mapapangasawa mo. Dahil baka magkaroon lang kami ng problema pag tumagal. Ang gusto ko lang naman ay makahanap ng matinong lalaki na makakasama ko sa buhay. Ni sa hinagap ay hindi ko akalain na aabot kami sa mainit na pagtatalo ng nanay ko. Hindi na kasi ako nakapagpigil na mapagsalitaan siya ng hindi maganda lalo na at nalaman ko na mayroon na naman siyang kinakausap na ibang lalaki. Siyempre, hindi niya yon nagustuhan kaya nakapagsalita rin siya nang masasakit sa akin na naging dahilan para lalo akong magalit sa kanya. Sa totoo lang ay naisip ko nga na umalis na muna sa bahay namin kasi ayoko siyang makita at makasama. Para sa akin napakatigas ng ulo ng mama ko. Naturingang mas matanda sa amin ang kapatid ko pero parang walang natutuhan mula sa mga karanasan niya sa buhay. Hirap na hirap siyang intindihin na concern lamang ako sa kapakanan niya dahil baka masaktan na naman siya. Hindi nagtagal ay naging sinanong kausap niyang lalaki at makaraan lang ang isang buwan ay iniwan ulit siya ng karelasyon niya sa kadahilan ng hindi ko na matandaan. Basta, nakita ko na lamang na umiiyak siya at agad na nagsumbong sa akin. Punong-puno na ako sa katigasan ng ulo ng nanay ko at mas lalo ko lang ginustong umalis sa bahay namin para hayaan na lamang siya sa mga bagay na gusto niyang gawin. Total ay matigas naman ang ulo niya kaya bahala na siya sa buhay niya. Pero hindi yun nangyari kasi makaraan lamang ang 2 linggo ay nagkasakit si mama. Akala namin ang kapatid ko ay simpleng sakit ng tiyan lamang yon na lumala kaya sinugod na namin ang mama sa ospital. Maraming laboratory test na pinagawa sa kanya at matapos noon ay nadiskubre nilang may cancer siya sa small intestine. Sobrang nabigla kami ng kapatid ko nang malaman yon at agad na gumuho ang aming mundo. Hindi nga nagtagal ay nagsimula ang gamutan ni mama at kasabay noon ang mabilis na panghihina ng kanyang katawan at pagbagsak ng kanyang resistensya papadudot. Hindi ko akalain na sa ospital natin sasalubungin ang bagong taon, anak. Akala ko pa naman doon ulit sa bahay natin. Tapos sama-sama tayong 3 ng kapatid mo. Sama-sama pa rin naman po tayong 3 May. Ang kaibahan lang nandito tayo ngayon sa ospital. Ay, hanggang kailan ba daw ako rito? Gustong-gusto ko na kasing umuwi sa bahay natin. Ma, kung ako lang ang tatanungin, gustong-gusto ko na rin po kayong iuwi. Pero sabi po kasi ng doktor, kailangan niyo po muna magpahinga dito. Hindi pa kayo pwedeng lumabas ng ospital. Grabe naman yun. Wala naman akong plano na tumira rito sa ospital habang buhay. Mas makakabuti naman po na nandito kayo para nababantayan kayo ng doktor. Masyado po kasing mabilis yung pagkalat ng kanser eh. Kaya parang alanganin kung iuuwi ko kayo sa bahay. Sobra naman yung Diyos. Kasi binigyan niya pa talaga ako ng ganitong klaseng sakit. Ang bata-bata ko pa para mamatay. Hindi pa po kayo mamamatay, ma. Kaya nga po nagpapagamot tayo eh. Tsaka alam namin ang kapatid ko na may himala. Pag-agalingin po kayo ng Diyos. Basta wag lang po kayong tumigil na manalangin sa Kanya. Naniniwala po ako na kahit mukhang imposible totoo na merong himala. Pag-agalingin ka ng Diyos, ma. Ewan ko, pero nararamdaman ko na baka hindi na rin ako magtatagal. Ma naman, huwag naman kayo ganyan magsalita. Nagpapakatotoo lang ako. Saka nararamdaman ko sa katawan ko na baka hindi ko na rin kayanin. Ma naman eh. Sorry anak, kasi baka hanggang dito na lang ako.
Sorry kasi baka maiwan ko na kayo ng kapatid mo. Alam mo ba, ang sakit-sakit na ng katawan ko. Kahit nga igalaw ko lang ang mga daliri ko, ang sakit-sakit na. Ayoko na rin kumain, wala na akong gana. Nararamdaman ko na talaga na anumang sandali, mawawala na ako. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi pa po kami handa na mawala kayo. Ako rin naman hindi pa handa eh. Siyempre gusto ko pa kayong makita na ikasal, bumuo ng sarili ninyong pamilya at magkaapo pa sa inyo. Kaya lang wala na eh. Wala na tayong magagawa. Baka oras ko na rin talaga. Naisip ko, ayos na yun. Kasi napagtapos ko na kayo ng pag-aaral ng kapatid mo at may kanya-kanya na kayong trabaho. At least, kung aalis man ako, alam ko na maiiwan ko kayo na nasa mabuti na katayuan sa buhay. Hindi na ako mag-aalala na baka magutom kayo o kung ano pa man. Pero kailangan pa po namin kayo, kaya sana lumaban pa kayo, Ma. Lumalaban naman ako sa abot ng makakaya ko. Pero gusto ko lang ding magpaalam sa iyo ng maaga. Sakaling isang araw, hindi na lang ako magising. Anak, huwag mong pababayaan yung kapatid mo ha. Dalawa lang kayo, kaya dapat kayo ang magkakampi sa buhay. Alam ko na independent naman kayo pareho. Pero huwag niyo pa rin kalimutan na kumustahin ang isa't isa, lalo na kapag nawala na ako. Huwag mo rin pabayaan ang sarili mo, Lexer. Maghinay-hinay ka sa pagkakape kasi sumasakit na yung tiyan mo. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpakalunod sa trabaho. At subukan mo rin kumilala ng babae na pwede mong makarelasyon. Masarap magkaroon ng asawa at mga anak. Tignan mo ko. Meron akong mga anak na mabait at maalalahanin. Palagi ko kaya kayong pinagmamalaki ng kapatid mo sa lahat ng kakilala ko. At proud na proud ako sa inyo. Proud na proud din po kami na meron kaming mama na katulad nyo. Na nagtaguyod sa amin kahit na iniwan tayo ni Papa noon. Palagi ko rin po kayong binibida sa mga kaibigan ko, Ma. Kahit nung nag-aaral pa ako sa mga kaklase ko, lagi kayo ang bukang bibig ko. Kahit ngayon na nagtatrabaho na ako. Salamat anak. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya. Kahit na hindi ako perpektong nanay, kahit na nakagawa ako ng maraming kamalian sa buhay ko, lalo na nung naging desperado ako na makahanap ng karelasyon. Higit pa sa mga bagay na yon, yung pagmamahal ko sa inyo ng kapatid mo. At napagtanto ko na hindi ko kayo kayang ipagpalit kanino man. Sorry kung medyo huli ko na yun nalaman. Ngayon pa talaga, kung kailan bilang na lang sa mga daliri ko sa kamay yung araw na ilalagi ko sa mundo. Papadudot kung masakit na sa akin na makitang umiiyak si Mama noon. Kapag nabibigo siya sa pag-ibig ay dobleng sakit. Hirap at lungkot ang naramdaman ko noong nagkasakit siya at nakaratay na sa higaan. Kulang na lang ay dasalan ko ang lahat ng santo para pagalingin nila ang nanay ko. Ayaw pa namin siyang mawala sa amin pero kitang-kita ko na sobra na rin siyang nahihirapan. At sino ako para ipagkait sa kanya ang makapagpahinga na sa mundong ito kung doon lamang siya makakaramdam ng kaginhawahan. Kaya nga nitong February 2025 ay tuluyan nang namaalam ang pinakamamahal naming mama. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi na kami nakapaghanda at hanggang ngayon, biglang-bigla pa rin kami ng kapatid ko. Marami pa kaming pangarap sa buhay na kasama si Mama at gusto pa namin siyang makasama na mapuntahan ang mga lugar na pangarap niyang puntahan. Pero alam namin na hindi na yon mangyayari. Hanggang ngayon ay natutuliro pa rin at naliligalig ang aking puso. Sa kasalukuyan ay nagpapakatatag na lamang kami ng kapatid ko.
Palagi pa rin naming naaalala si Mama at ang mga aral sa buhay na itinuro niya sa amin simula pagkabata. At kahit na iniwan na niya kami sa mundong ito ay nananatili siyang buhay sa aming alaala. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko at ng aking pamilya. God bless and more power sa inyong istasyon. Palagi number 1 sa puso namin ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Lexer.